Okay, so sa Mabuhat, Kapitulo 2, si Acts chapter 12. Okay, Acts chapter 12 verse 1 ta magsugod na tungod kini sa pagka matay ni James and pagkapriso ni Pedro o kung sa nahitabo sa mga istorya o sa milagro gihimo sa Ginoo. So ingon din sa verse 1, ining panahon na si Hari Herodes misugod paglutos sa pipila sa mga sakop sa simbahan. Gipapatay niya si Santiago nga igsuon ni Juan pinaagi sa espada. Sa pagkasayod niya nga nakapahinguot kini sa mga Hudiyo, iya usab nga gipadakop si Pedro na itabog kini sa pangilin sa pan nga walay patubo. So ang Dios magapanalangin siyang ulong. So grabe kayud ang persecution, grabe ang paglutos sa mga katawan sa Ginoo, human nga grabe ang sa kadihang grabe ang pagpamuhat sa mga alagad sa Ginoo nga nangkudsaran sa Espiritu Santo. So grabe ang pagpamuhat sa Espiritu Santo, grabe gyud takan kay mga tao nga nakapatun og kaluwasan kagawasan kaihuan sa ilang mga kinabuhi apan suko pud ang yawa o grabe pud ang iyang gibuhat mo na nga ani nga chapter is nakita nato nga gigamit sa kaaway ang hari nga si King Herod Agrippa. Si King Herod Agrippa matud pa is nagsugod og lutos sa mga pipila ka mga magtutuo sumusunod ni Kristo sa iglesia. Ug matud pa iyang gipapatay si Santiago nga igsuon ni John with a sword. So ipapatay niya, grabe cute ang iyang pagpagamit sa kaaway. Nasuko gid siya pag-ayo sa mga tinud-an ni Jesus tungod sa ilang pagpamuhat sa bloton sa Ginoo nga daghan kayo ang nga kabig diya sa pagalagad sa Ginoo, daghan nga luwas nga ulian sa latian, daghan nga nakabaton og kagawasan, deliverance, healing and deliverance and salvation. Ug sa diya nga nakita niya nga nakapahimuot kini sa mga Hudiyo, iya pong gipadakop si Peter. So grabe kit. So ani nga klase nga tao walay dili na ikapangutana kung sa espiritu ang nagpaluyo niya nganong iyang gipang sakit ang mga sulugoan ni Jesus. So it's very clear nga iya sa kaaway gid ang espiritu nga nagkuan sa iya gigamit lang ang hari, gigamit ang authority para gyud nga madiretso og kuan ang iyang gusto. So nisulod ang kaaway nga to kang haring Herod Agrippa o motungad si James in town namatay, gipatay with the sword. And then si Peter dakopod o gipapriso. O matod pa ato panahon na during to sa Passover celebration sa pagsaulog sa tinapay, atod pa sa pangilin sa tinapay nga walay patubo. Then verse 4, human madakop si Pedro, bilanggo siya ug gipabantayan sa upat ka pundok sa mga gwardya nga tag-upat ka sundalo matag pundok. Grabe gino. Murang kriminal ang ilang gipreso. Gipaniguro gid nila nga dili makabuhi. Atod pa gipabantayan sa upat ka pundok nga kada pundok sa mga gwardya tag-upat ka sundalo. Sa ato pa 16 ka sundalo ang mabantay kay upat ka pundok man unya tag-upat-upat pud ka sundalo kada pundok. So 16 ka sundalong nagbantay, murag kriminal ang ilang gipreso, ang ilang gidakop o gipapreso. Grabe gid ang kaaway na niguro gid siya nga makauntang na si Pedro og pagwali. Kay na naman nga nagkaguliang ng iyang mga sakop tungod sa milagro nga gihimo sa Dios pinagi kang Pedro makauban niya. So parte ng sukuha. Again, I'll repeat that the king was used by Satan, the enemy, to retaliate na malus
But let's find out if nagmadaogon ba siya. Again, ingon diri sa verse 4, gibilanggo si Pedro upat ka pundok sa gwardya ug tag-upat ka gwardya kada pundok. So 16 ka buok ang iyang gwardya magbantay naniguro nga digid ka si Pedro. So murag dako jud kay sala si Pedro, no? Oh, dako jud sala, grabe gid ang kaaway kung siya mo gamit sa tao sa iyang kapungot. Dito po na bati ang kapungot. So kung kinsa na nga tao, kinsa na nga dautan na gid siya mga plano, dautan na siya mga binuhatan, dautan na siya silugdian o gunag-gunag pagbati. Klaro rin yun nga nagamit na ginas kaaway. So muna daghan kaayo, labi na sa atong gobyerno karon. So nga na pagsuta kung unsa nga klaseng espiritu na asa ng tawhana. Kung matod pa naglaraw si Herodes nga sa pag-imbestigar kaniya inig kaliwas na sa kasaulugan. So kuan man to, panahon man to sa Passover feast, sa pagsaulog sa tinapay nga walay patubok. Og ang hari matod pa gusto ni imbestigahan si Pedro human na sa liwas na sa kana Passover feast. Busa si Pedro nagpabilin nga binilanggo apan ang mga sakop sa simbahan kaniya. So nabilanggo si Pedro, wala pa siya na kuani kay Passover feast man na may selebrasyon. Nabilanggo siya apan matod pa ang simbahan nag-ampo nga mainiton ngadto sa Dios alang kaniya mo na karon. Napriso si Pedro nga alagad si Ginoo. Pero na ay nagpaluyo niya kampo ang church. The church, matod pa, prayed very earnestly for him. Grabe yun ang pagampo sa mga kaigsuunan sa iglesia para kang Pedro. That's the power of prayer. That's the result kung matuluan ta sa pulong sa Ginoo. That's the result kung matuluan ta sa pulong sa Ginoo. Ang pagampo dili gid nato si piaton ato jong taga pagtagad, because most of those people who prayed really got answers, and they're not only they got answers but they saw miracles and they experience miracles. Hay man na nakakita kag milagro kaysa nakasinati ra kag milagro, di ba? So ang uban nakakita kag milagro because of prayers, ang uban experience gid og milagro. So mao na ang mga resulta if no prayers, no miracles, and we cannot able to know God well because He will not perform His side if there is no prayer. So mao na nga bisag na priso si Pedro, grabe pagpaniguro sa kaaway, kay upat kuno ka grupo sa gwardya, tag-upat ka puok sundalo kada grupo, so 16 ka bukang gwardya ni Pedro. So basig ikang sila day ba indas na diya day kay basig kuan na sila diya. Ikuan sa daw day. Okay, now verse 4 man ato. Nagampo nga mainiton ang makatawan sa Dios. The church prayed very earnestly. Mao gina ang statement. The church prayed very earnestly sa NLT, sa ESV. So kay ang church manggo dili building. It's the body of Christ. It's not building. Mutong sa Acts chapter 28 man sila to nga, take care of the church. Feed the church. Mo na kabili ni Pablo. Pakana ang church. Atod pa, take care of the church. So nagampo ang iglesia para kang Pedro, kay aware sila nga gidakop si Pedro, nga daw si Pedro kriminal, kay 16 gyud ka gwardya ang nagbantay niya. So mura siya grabe ka kriminal. Wala siya, grabe ang kaaway, no? Kaya ang kaaway may Satan himself entered into King Herod to arrest and imprison Peter. Mura siya kriminal, pero ang nagpaluyo di ay atong espiritu
nga nagpadakop niya, mao ang dautan mo ang criminal, because Satan is a criminal, a murderer. Verse 6, nianang gabi sa dayon na siyang itugyan ni Herodes ngadto sa katawan. Natulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. Gigapos siya duha ka kadina o gibantayan sa mga gwardya ang gangaan sa prisuhan. So pagkagabi na, atod padayon na itugyan si Pedro kang Herodes ngadto sa kining itugyan si Pedro ni Herodes ngadto sa katawan. Tulog si Pedro nga gitaliwad-an og duha ka gwardya. So grabe na paniguro sa kaaway. Duha ka gwardya nagtaliwala niya samtang natulog. Nagigapos pagkid siya kadina o gibantayan sa gwardya ang gangaan sa prisuhan. Gigapos o kadina, gitaliwad-an o gwardya. Grabe cute, naniguro ginangyawa. So, namag ito relihiyon tong si Haring Herodes. But he was just used by the enemy. Munang kuyaw din na kung ang leader magamit sa yawa, ang iyang authority is ma-abuse gid niya magamit sa violence. That is why yung si Lord blesses the nation as God is the Lord. So, how can a nation becomes blessed kung ang leader is not godly? Diba? Dili may mo bless ang nation if the leader is not godly. That is why we have lots of job to do as the body of Christ to pray that the enemy could not able to succeed whatever he plans using the leader, because the leader, the highest in the position in the government, has the authority in all things he will command. So, yung dini, siya napasuko nga, kapuson, kadinahan, taliwad-an o gwardya, o niya, 16 ka gwardya ato, kay matod pa ganina, upat ka pundok sa gwardya, tag-upat ka kada pundok, so 16 ang gwardya, para siya kriminal. So natulog in taon si Pedro. Og sa kalit ni tunga ang usa ka anghel sa Ginoo ug may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Samtang natulog si Pedro, ipadala ni Lord ang anghel. Kalit ni dan-ag ang prisuhan, kay ang anghel ni tungha. Now, matod pa, balikon ako sa verse 7 sa Acts chapter 12, verse 7. Og sa kalit mitunga ang usa ka anghel sa Ginoo, og may kahayag nga midan-ag sa bilangguan. Unya giyug-yug sa anghel ang abaga ni Pedro, gipukaw siya og giingnan, bangon, dayon. Og diha nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. Grabe. Naniguro ang yawa nga si Pedro mapreso, di nakagawas, aron di na siya kawali. Ganuman. Si Pedro, grabe ang anointing, daghan ka ay mga tao nga nakabati sa kamatuoran, nakagbaton og kagawasan, kaluwasan, nangulian silang balatian tungod sa anointing ni Pedro. O gusto sa yawa nga maundang na si Pedro wali, aron wala na mga tao nga magsunod-sunod because ganahan sa paminaw, because the anointing of Peter was so strong. Kung strong ang anointing, ganahan ka paminaw, walay boring nga magwali. Gawa sa strong anointing, na power. Grabe gid ang power, because kung na anointing naman siya na power. So sa po, Satan and his demons, nangabungkag sila, apektuhan sila. Because gipangkas out sila, gipanghingilin sila sa tao nga ilang gipuy-an. O nasuko si Satan, o gigamit niya ang hari para mapriso si Pedro. Dahil gipapatay niya si James. Apan ang Diyos, gamhanan man kaysa kang Satanas. O matod pa, nag-intervene ang Lord, perting tuluga in town ni Pedro. Wala siya na stress, wala na depressed, wala nag-anxiety. He accepted the reality that muna tinitabo niya. Because if we are guided and led by the Spirit of the Lord, there is no regret of what we are doing. Because the just can accept and adjust the situation, hoping, trusting the Lord that He will do something great. Umatod pa,
Perting tulugan niya. Wala gyud siya ka malay-malay sa plano sa Ginoo. Anto ang anghel nagdanag perting hayaga o matod pa sa diha nga ni danag ang bilangguan giyug-yug ni sa anghel ang abaga ni Pedro. Ipukaw niya ginan bangon dayon giyug-yug giyug-yug or sana giuyog giuyog niya si Pedro kay perti taong tuluga. Pag uyog ingon nga bangon dayon diya nangatangtang ang kadina sa iyang kamot. So siya pasagot aning bersikulo ha. Ang yawa gusto gud niyang kadinahan ta. Igapos ta. Dili ta makalihok. Wala tay maghimo. Kay gusto niya nga paralyzed ta. Muna siya, daghan kay mga taong nagapos. Naghingapos-gapos. Because that's the doing of the enemy. But God will come to rescue. Ang Diyos mo rescue. So, muna nga, we have to be ready enough at all times nga kita na tubilan gyud sa Espiritu Santo. Na tubilan gyud sa gahom sa Ginoo. Kay panahon nga kita sulayon, dili ta ang sa tawag ato kung ang sakyanan kani wala na ito bilakadungtong ko nagsakay kong taxi. Wala naman ni andar, ni hunong naman. Ingon ang driver, na i-relax ta ma'am. Hanaw-hanaw ko ba kung sanay mo, i-relax atong panahon na. Kanang na-i-relax dahil nahugdan mo rin nag-gasolina. So, dili na mo dagan. So, mo na ang kung naatay empowered na sa Holy Spirit, dili ta ma-airlock, dili ta mawad ang paglaong pagsalig sa Ginoo. Malaumon ta that God will make a way when there seems to be no way. So that is why we have to be empowered by the Spirit of the Lord, by the power of the Lord daily. Because when time comes that we are tested, we have enough power to resist and to endure the situation. Amen. Because if we, ang atong tubil o sakinan pa, gamay na lang, o dako ka ay atong pagsulay, ma-airlock ta, dili tama kadagan. Wala, dyan tatanggong dyan ta. Diba? So, giyug-yug siya sa anghel, kay pati man ang tuluga, o matod pa, ingon ang anghel, bangon dayon. Diya nangatangtang ang kadina sa kamot. Unya ang anghel miingon kaniya, ayuhag sulob ang imong bisti o pagsandalyas. So, wala magpasandal kay tuon siya. Pagbisti, pagsulot na siya sa dina, o pagsandalyas na. Matod pa, kituman kining ni Pedro ang anghel miingon, pagkupo og sunod kanako. Grabe ang instructions sa anghel, no? Bangon diha. Pag suot na sa mong sanina, pag sandal na sa ato pa, pag sanilas na, or pag sapatos na, umatod pa, pagkupo og sunod kanako. Misunod si Pedro kaniya pagkula sa bilangguan, apan wala siya nasayod kung tinuod ba gayon ang gibuhat sa anghel kay abi niyag nakakita lang siya pananawon. Ug sa kuan pa, murag alimungawan siya. So na mga panahon nga tulog kaita. Taliwala nga naatay problema. Pero ang Lord na agidi ay nagbantay, namuhat. Muna sa diha nga naatay problema, makatulog ta. Ang uban walay problema, di man katulog. Diba? Wala gid na stress. Na anxiety na depression kanang si Pedro. He trusted God. And after na nagpampo siya, nakatulog siya, gipatulog mo gid siya kayo. So gisunod niya bisan tuod og tulog siya. Nakamata siya pagpukaw sa anghel. Pero tanaw na to sa nitabo. Ingon ang anghel nga sunod nako, sunod. Kung matod pa ni sunod pa siya. Apan wala siya nasayod kung tinuod ba gayud ang gibuhat sa anghel kay abi niya nakakita lang siya pananawon. Abi na din kamukulang siya pananawon. Niagi sila sa unang mga gwardya ug unya sa ikaduha og nahiabot sila sa ganghaang putaw nga padulong sa syudad.
ang gangaan maabli lang naablilag iya ug nanggula sila subay sa usa ka dalan ug ang anghel kalit nga mibiya kang Pedro. Sa ato sa pasabot, gipatulog ni Lord ang mga gwardya nga perting daghana. Kaya man sila kamatikod nga nang-agi na silang duwa. Pwede man to dili makitaan ang anghel, pero si Pedro makitaan ba yun? Pwede po taguan tos anghel. So, dagan nga gangaan ang agian. Ang isa ka agangaan is Putaw Iron Gate. Naabli lang sa dagduol na. Kaya mara ba para karon makaskit kay. Kung doon nakasputahan, maabri lang ang pintuan, ang door automatic. So nga na, ang powers ni Lord, ang purtahan para sa kagawasan, abrihan na niya. Hello, amen. Ang purtahan sa kagawasan, abrihan niya. I-automatic nag-abri kung ipagawas na niya ang iyang ipagawas gikan sa gangaan sa kaaway. So, kanang automatic door is just a shadow of God's automatic door for the salvation, healing, and deliverance of His people. Niagi sila sa unang mga gwardya o unya sa ikaduha. Og naiabot sila sa gangaang putaw nga padulong sa syudad. Ang gangaan na abli lang lag-iya og nanggula sila subay sa usakadalan og ang anghel kalit nga bibiya kang Pedro human sa trabaho sa anghel nga maghatag kagawasan mo uban ni Pedro. Nakagawas na sila dito sa gawas gyud, gawas sa presuhan o iba pa gawas sa kanang piitan sa bilibid. Ibiya ng anghel human naman ang iyang role. Unya nakaamko si Pedro nga tinuod ang nahitabo kaniya o naingon siya karon nasayod ako nga tinuod kayo di ay nga ang Ginoo nagpadala sa iyang anghel ug nagluwas kanako gikan sa gahom sa ni Herodes ug sa tanang butang nga ipaabot sa mga Hudiyo nga may tabo. Naka-experience yun si Pedro og milagro. Sa una siya hinungdan nga ang mga tao makareceive og milagro. Si Pedro mismo nakasinati og milagro. Pero before siya nakasinati og milagro, ay grabe po ang iyang nasinatian. Gidako, kadinahan siya, insulto pa siguro to, grabe. Now, if we have known the Bible well, especially the New Testament, pa ni Ron, sa tanang mga tinunan ni Jesus, sa 12 ka tinunan ni Jesus, si Pedro, grabe kin ang training, ang pagsulay niya. Grabe po ang anointing, grabe mga miracles. Pero grabe po ang iyang nagian. Muna nga, kung naatay mga manangagian at experience nga di lalim, kay anak nga kasinatian, dana na to masinati, unsa po ang Diyos gagamhanan. Muna nga si Lord, in everything give thanks for this is the will of God, the will of God. So dili ta mahay-mahay, ma-discourage, malain, kay ang tanan ginatugot ni Lord kay ginasulayan data ni Lord. Sa Pato Domingo, God has this test them whether they will follow God's instruction or not through sa food kagihata nga tag 2 quarts per person every morning. So whole day buntag 1 quart sa buntag, 1 quart sa gabi. Buntag walay sudan, gabi isudan. Diba? So, may mga panahon nga na may mga panahon na abundan siya nagsudan o ba't ka nang wala. Asa na tanga verse. Okay. Ang manata sa okay, verse 11 naka-realize si Pedro nga tinuod gyud ang Dios magpadalag anghel. So na mga panahon na mga negatibo gid nagipasinati ni Lord sa toa. Pero anang ang negatibo, diyan na po na to makita, masuta, ma-experience na naadyo'y milagro, naadyo'y ang gahom sa Ginoo. That is why we should never complain, we should never be discouraged. All we have to do is to pray and humble down ourselves
so that the merciful God will have mercy on us and He will do something great. So verse 12, sa pagkamatngon ni Pedro sa tinuod nga nahitabo kaniya, niadto siya sa balay ni Maria nga inakan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. Daghan ang mga tao nga nagkatikong dito og nagampo. So si Pedro paghuman ato pagawas gikan sa bilangguan lagi pagawas anghel. Ni diretso siya paingon sa balay ni Maria kuno nga inakan ni Juan nga ginganlan usab og Marcos. So matong gitawag dyan Mark. Dagan ang mga tao nga nagtigom dito nga nagampo. So dito sila sa balay ni Maria nga inahan ni John Mark nagampo. So dili importante unsa ang place giampuan basta kay ang pag-ampo insakto. Ang nag-ampo is na ay kasing-kasing mag-ampo mapausanon matod pa sa pulong sino. It's not about the place, it's about the people. And it's about the kind of prayer that we render before God. So, balay ra ilang kampuan because most of the gatherings sa mga disciples si Jesus is naagyod sa balay-balay kaya na persecution man. Elitado man sila. So, ato sa balay-balay mostly. Itong isa sa mga balay kang Priscilla Kakila. Verse 13. Dituktok si Pedro sa pultahan sa gangaan og si Ruda nga suluguon maoy miadto aron pag-abli. Nanukdo to ng Pedro. Gabiin na ba ito? Nag-overnight dito prayer. Ang ni abri ang si Ruda nga suluguon sa maong balay. Nailangan niya ang tingog ni Pedro apan tungod sa iyang kalipay. Midagan siya balik sa sulod nga wala kaablihi ang pultahan og gipahibalo niya nga si Pedro ato sa gawas. Kaila ko si Ruda sa tingog ni Pedro. Wala niya abrihi kay gipahibalo niya sa nag-prayer-meeting dito nga naa si Pedro sa gawas. Sa iyang kalipay, wala niya ang abrihi. Ni adto siya ni pahibalo sa sulod nga naa si Pedro sa gawas. Verse 15, kay mo lagi na kabalo man ang body of Christ na napriso na si Pedro. Pag-abot sa verse 15, na ay negative na commotion. Ingon ang mga Kristohanon dito, you're out of your mind or nabuang ka? Ara ba ito? Verse. Nabuang ka? Maingon sila kaniya. Kay wa man sila nag-expect nga nakagawas na si Pedro. So sila ito, sige pag-ampo, sige kampo nga ipagawas na. Ang ilang giampo nga mo gawas na. Naanas gawas. Sa balay. Na mga panahon na partikin na itong inampo. Hilak-hilak pa tag inampo. Ito sang atong giampo. Parte naman ng lipaya. Kaya nakabato ng milagro. Kaya mo lagi, kinsa man po lagi, magdakong lagi. Nga ato. So, ingon ang mga tao pagkadungog sa report ni Ruda nga helper nga, nabuang ka, are you out of your mind? Ingon din eh. When she insisted, they decided kay nanguan magin sa gatong kay isip magin nakadungog. It must be his angel. Ingon sila nga. Ay, ang hill rat siguro to ni Pedro ang imong nakita. So wagit sila ni tuo. Wagid sila ni tuo. Isa na po ang miingon sila kaniya apan namugos gayud siya nga tinuod ang iyang gisulti busa. Mitubag sila ang iyang anghel kana. Kaya unbelievable magid lagi po. Unbelievable magid mahitabo. Sa laing bahin, nagsigig tuktok si Pedro sa pultahan ug sa ilang pag-abli nakita nila siya ug natingala sila pag-ayo. Sige magpanuktok si Pedro. Sunod sige po sila natugi nga. Ira ng anghel. Nakuan na siguro ka. Ang Pedro, sige na ito, panuktok dito si panuktok. Huwag ginabrihin. Sa ding naabrihan na ginila. Natingala sila. Na ay mga panahon nga, lalisan pa na to ang katubagan sa atong pag-ampo nga
Wala. Palagi ito natubag. Imposible. Nag-ampo man sila kagawasan siguro sa bato. Pinaagi sa iyang kamot. Isin niya si Pedro nga maghilom sila sa ug isa-isay ni kanila giunsa sa Ginoo pagpigula kaniya gikan sa bilangguan. Isugilon kini kang Santiago ug sa tanang kaigsuonan. Naingon siya kanila. Unya may biya siya ug miadto sa laing dapit. So, dili gusto si Pedro nga mahibaw-an sa uban ug asa ng ensya nga. Isugilan kini kang Santiago ug sa mga kaigsuonan ayon isugilan sa side sa pika sa opposition or sa kontrapartido. So sa body of Christ lang. Patud pa nga gisay-say niya giunsa niya paggawa sa prisuhan. Sa pagkabuntag, nagubot pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila mahibalo sa nagtabok kang Pedro. Kay perti man nilang tulog. Gipatulog gid sila ayos Ginoo. Gipatulog. Wala sila nakabalo sa nahitabo. So, ang Ginoo mangita gid siya pamaagi ng iyang mga katawhan is makabaton o gagawasan. So, atong masabtulog ayo sa deeper level of understanding in the spiritual aspect, in the context of kining sa pulong sa Ginoo pagsabot nga gusto gid sa yawa nga gapuson ta bilangguon ta kadinanghan ta aron wala tay kagawasan, wala nada atong kinabuhi, pero gusto sa Lord nga bantaran ta aron nga gawas nun ta o makatestify ta sa milagros Ginoo. So bisag unsa di ay ka apiki ang buhaton sa kaaway basta unsag duot unsaon niya kuan nga makuan gid ang tao ang Dios pod na magmilagro. Muna nga dili kita mo kuan sa Ginoo mo palayo, dili kita mo hatag og kang-akang asa pagpangalagan para nga pag-abot nga sulayon ta kuan na ta fully equipped na ta. No retreat, no surrender. Because we have that courage, we have that faith, we have that feeling na God is with me. God is in me. Lahi ng God is with me, lahi po ng God is in me, and God is for me. Di ba? Kung kanang tulog, kinsa may magbadaogo na to, magkaaway kung kana na to. Ang Ginoo na auban na to, ang Ginoo pabor na to, ang Ginoo na naan to. So, during the time nga ginasulayan ta, ginatanaw ra jud ta ni Lord unsay atong response. How we have that strong faith in Him, or we are doubting already that this is impossible. My freedom is impossible. Ang akong kagawasan imposible. So sa to, God can use many things. Sa rin na preso si Pablo si Silas. Paul and Silas. Lahi po itong sitwasyon na. Gipalinog po ni Lord sa Acts chapter 16 man to 12 man eh. Gipalinog ni Lord ang binangguan para makagawa si Pablo si Silas. Remember, sa 12 ka mga apostoles, ilan lang na record na preso si Pedro. Si James ipatay. Sa panahon ni Pablo, si Pablo Grapon, ang kasagara ni agig dagko mga pagsulay, kay busang isulti naman ni Jesus, sabi pila ka ninyo, mga preso, tungod na ko, apan ayaw ka mo kabalaka, kay ako, magauban ka ninyo. So once God is with us, God can do miracles for our freedom. So matod pa niya yung pagkabuntag. Sa ato pa, bisag wala na silang Pedro nito, pero di pa siyang tulugas gwardya. Sila king tanan. So pagkabuntag nagubot, pag-ayo ang mga gwardya kay wala man sila. May balo sa naitabo kang Pedro. Kaya patulog lagi pag-ayo ni Lord. So, ingana kanindot kung
ang Ginoo mamuhat in favor for us. Gipapangita siya ni Herodes apan wala niya siya makit busa gipa-imbestigar niya ang mga gwardya o unya gipapatay. Humani ini miadto si Herodes sa Caesarea gikan sa Hudio og nagpabilin siya dugay-dugay dito. Luwig ka ay mga gwardya iyang gipa-imbestigar, nagpa-imbestigar siya o gipapatay niya. Nga naman kay nasuko si Herodes ang iyang plano nga mapriso si Pedro di kagawas na kagawas. So ang yawa is dili gid siya maayo. Gipatay gid ni wala man ta to inalang kisilutan usa pa to. I-suspend pa ka to. Ipapatay niya sa to kay klaro na jud kay sa John chapter 10 verse 10. Mo kawat siya, mo steal, mo kill and destroy. Gipatay niya ang 16 ka sundalo. Gisuspend na lang ang kato niya. So yung kapungot, wala sa nagmalampuson sa iyang plano para kang Pedro. So muna nga, if we are not with God's side, it's very dangerous. Kung dili ta na sa panig sa Ginoo, na atay mga pagsulay, ang yawa gusto ta niya ngaildihon. Wala dyan tayo mahimo. So if God is with us, who can be against us? So muna nga, how can God be with us if we are not following His commands? If we are sacrificing ourselves to come for Him, come with Him. As we listen to Him, as we join the activities, sa to kanina, nagtigom sila dito, nag-ampo. Sa balay ni Maria nga, mama ni John Mark. Kung matagpati ni nga wala na sayod ang mga wardya. Unsay nahitabo? Ang nasayod ato. Ang nasayod ato si Pedro ra kay siya mismo ang nakakita o gisugilo niya sa makatawhan. So muna nga o sa kini kada ko milagro, pero before ni nga milagro na hitabo, grabe pagid nga pagsulay. Muna sa atong nasud karon pila na katuig nag-aginod ta sa kalisdanan, sa kasub-anan, sa negatibo nga pagbati tungod sa atong nakita matungog. Apan maabot ang panahon sa reckoning, sa pagpanimalo sa Ginoo, sa pagpakita sa Lord sa milagro para sa kayuan sa tanan na anay kausaban. Muna nga, pilit ta magpakawalag paglaom because diya sa Ginoo, adunay kahayag, adunay kadaugan. We should keep on praying, keep on interceding, keep on worshiping the Lord, keep on pleasing the Lord, magpahimuot ta sa Ginoo. Because whatever negative that will happen, we have to pray also for PRRD. Because whether we like it or not, nahimo nato siyang papas atong nasod and we feel His love. Okay, He is also very loved by the people because of His love. And i-apil na to na siya kanunay. Kaya nga naman, whether we like it or not, He is a good father for us as our president. We have to pray for His family and we have to pray for justice for him. We have to pray for the light of God to shine and the darkness will flee away in our government. So we have a lot of things to pray. Ang mga negatibo nga ato nakita mo ng prayer items na to i-pray. Ang atong pag-comments will not help, but our prayers can help a lot. So we should not be weary in praying. We should not be weary in interceding because our prayers are big tool. Big tools gid siya sa kadaugan nilang person. As long as
wala pa nahuman, it means that we have to continue praying and continue united in prayer aton pa sa pulong Sinod so that miracles will happen. Na ay kabaguhan mahitabo, na ay kausapan mahitabo, na ay kahayag mo danang o malipayon ang atong nasod pagbalik. Because after evening, there is morning to come. Kung sa sitwasyon pa, ang atong nasod sa Pilipinas, murag nas kagabion. Walay kasiguruan. Ang kuangit-ngit, apan hapit na ang buntag para sa Philippines. Siguro, I do not know if mag-estimate ang tanan tunga-tunga tas kagabion karon. Ilan na lang ka oras, ilan na lang ka bulan, ka tuig. Mabubuntag na ang Philippines. Wala na sa kagabion, wala na sa ngit-ngit. And that's very possible. As long as we keep on hoping, praying, united together for the justice, peace, and righteousness in our country. In prayer, there is truly a great success sa atong mga endeavors des mga pag-ampo. So God will bless us continually. What happened to Peter can also happen to our president, can also happen sa mga gipang dakop nga walay sala. Diba? Gipang sumbong nga walay sala. Diba? Dili mo to ang presuhon si Pedro. Niya murag siya kriminal, ikadinahan, 16 ka bukwardiya. O niya, grabe dyan. Yung mga ang yawa is wala kitsa batasan, hindi siya mo respeto. Basta lang kung masuko siya, iyan lagi na ipapon in Iran. But God will make a way. God will not allow Satan to succeed. He will do something to let the enemy be defeated so that we can have victory. So God will bless His words. God will continue to bless us. God will continue to bless our country. God will continue to bless His body to keep on praying. And as we keep on praying, we have to believe what we prayed for so that we will not be dismayed. So let us pray. Father God, thank you so much, Lord. Thank you for your words. That, Lord, you will do great miracles. You will allow the enemy to be so asleep for your people to be free and to be able to testify that your miracles is so amazing, O Lord. Thank you, Lord, for the life of Peter. Nga diyan, wala ni reklamo sa diyang kita ko pag-ipriso. Nakatulog yan po siya insakto. And you sent your angel to bring him out from that prison cell. Salamat to Diyos. Many more people like Peter can able, O Lord God, to experience freedom from the hands of the enemy. And the chains are broken and no longer in the territory of the enemy. Salamat sa iyong pulong dalay ko yung kaso katapusan. May dumog para kalimutan na lamang, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. So God bless. Thank you for watching. We will proceed to the prayer items.